Usap kami ni Presidente Duterte. Ang payo ko talaga sa kanya, tumakbo siya na senador. Kasi hindi ba nilulunsan ko yung Duterte sa 2028? Sabi ko, tumakbo kang senador. Kasi unang-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, talagang wala kang posisyon, inaapi ka eh. Pag senador Correct. ka, What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Sal mga kababayan. Talagang tinamaan ng karma itong mga kongreso. Partikular na nga itong sina Abante at Kimbo mga kababayan. Paano ba naman kasi itong anak ni Kimbo? Nakakaranas ngayon ng pambubuli sa loob ng eskwelahan na kanilang winiwika na magnanakaw nga ang kanyang nanay na si Kimbo. Naggrabe mga kababayan. Kasalanan ng magulang magiging pasanin ng anak, wala tayong magagawa mga kababayan. Bagkus maliit na bagay lang yun sapagkat kung tutuusin, napakalaking kasalanan ang ginawa nitong mga buwaya na magnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Na kung maaari nga ipasa ang bitay para sa mga taong kurap na nauupo ngayon. Dahil binabastos nila ang konstitusyon, binabastos din nila ang ating karapatan bilang Pilipino. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika din ni Atty. Sal na mga engot itong mga kongreso na nauupo ngayon na ang lakas mag-guilt trip sa harap ng kamera na kapag hindi nagustuhan ang sagot, ipapakontempt agad. Dagdag pa ritong winika niya na nice move di umano ang ginawa ni PRRD at ni Mayor Baste na tumakbo sa pagkasenado sa taong 2025 upang malaman kung malakas pa ba ang suporta ng mga taong bayan sa mga Duterte, lalo na't ngayon na alam naman natin na pinupolitika ang pangalang Duterte ng mga buwayang nauupo ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. lalong-lalo na yung chair. Si kaibigan mo si teacher. Nakaibigan mo rin? Kapit-bahay? Si teacher, kawawa naman si teacher. At sinabi ko doon na dahil sa kanyang pang-aapi kay BP Inday, ngayon umaani siya ng lahat ng batikos. Alam mo, naawa rin ako sa kanya kasi every time akong bubukas sa telepono, siya ang content. And yung isa din, yung Huwag kayong maawa, Atty. Panilo. Buwaya yan Yang si Kimbo, pati si Abante. Dapat nga, bitayid ng mga yan. yung... Si Bishop Abante. Oo. Isa pa yun. Kaya nakakaawa din kasi lumalabas talaga. Pagkatapos, meron siya nga pala. May nakita kong interview sa kanya. Sabi niya, Martin Romualdez is our father. Yan napanood ko yan. So he takes care of us. Wow, inamin. And? And we take care of him. Ayan, alam mo yung mga isda. Pareho ng kaibigan mo, abogado, na hinahabol ngayon, nahuhuli sa sariling bibig. Ayan, kaya kitang-kita mo ebidensya. O kaya ngayon, yung kaya pala ang dami mong mga mamahaling, mga damit, bag, sapatos. Ayan. Alam mo, Atty. Sal, paano ang problema kung gaano pa kamahal ang mga if-flaunt mo ng mga alahas, gamit, kasuotan. But if you were a public servant, syempre there will always be a question, saan nanggagaling yung pera na pinambili mo? Correct. Whether may kaya ka man sa buhay or hindi. Lalo na, from the very beginning, sinasabi mo na galing ka lang from simple life pa, simpleng buhay, Atty. Sal. Tapos ipapakita po ron, magta-tricycle ka lang dati, jeep. Mabuting-mabuti kung talagang bilyonaryo ka ng dati. Talagang dati nang alam yung... Alam mo, Atty. Sal, kahit sa private citizen, you cannot question sa private citizen or any head ng organization na may mga mamahalin kasi they don't use public funds. That's their prerogative ko anong... Like you, Atty. Sal, you're no longer in the government. Kung ikaw ngayon ay nag-flaunt ng isang kasuotan or relo or kahit anong alahas o sapatos na mamahalin, kebs na yung mga tao dyan, Atty. Sal, kasi you're not a public servant Pero ako, wala akong problema kasi bago pa ako pumasok sana, I was flaunting. Alam na ng public yan that you can flaunt, Atty. Sal. Tsaka, alam mo, hindi ko nga sinunod si Presidente Duterte. Walang gagamit ng mga luxurious na mga sakyan, Sulub-lub-lub.
Paano yung mga magaganda ko sa sakyan? Hindi ko nga sinunod. Siguro mga dalawang ba, pinapasok ko yung Mercedes ko. Lahat ng mga mamahali. Para alam na ng tao na dati ko nang meron ako niyan. Excuse me. I think, Attorney Sal, yung ano lang ni Presidente doon, siguro doon sa mga baguhan, siguro, Attorney Sal, or magiging questionable sa kanila kung gagamitin sila ng mamahaling sasakyan na hindi naman sila, hindi naman ganoon yung pamumuhay. Kaya Innova lang ako. After 2 months kong nag-flaunt, hanggang Innova na lang ako. For 5 years and a half. Napagamit ka ng Innova? Ay, ginamit ko talaga Innova. Pero alam mo, Attorney Sal, yun lang, no? Kasi, ang iniisip din ng ako, Attorney Sal, tanong ko lang, ito bang ginagawa silang campaign to, to open the eyes of the public na there could be possible na paggamit, no? Hindi wasong paggamit ng pondo ng bayan sa pagpa-flaunt nila ng kanilang wealth. Halata naman, Ma'am Hana, nagaling sa nakaw yung mga luho nila. Mantakin nyo yun, mga kababayan. 2 years pa lang nauupo sina Kimbo at Abante. Pero na kung isa matotal nyo man ang sahod nila in 2 years, no, bilang congressman at teacher o pastor, sobra-sobra pa nga sa mga luho nila. Ang kanilang mga mahalang gamit. Alam mo ba, Attorney Sal, dahil age na kayo ng social media, maraming mga congressman nag-lock kanilang mga private account, Attorney Sal, sa social media. Tapos afraid sila, Attorney Sal, na mangyari sa kanila yung nangyari kay na Teacher Stella and Bishop Abante. Saka siguro, hindi na rin nila dadalhin yung kanilang mga mamahaling sasakyan. Napakadaming mamahaling sasakyan. But I can understand bakit maraming kongresistang mayayaman. Kasi, nasabi ko rin sa programa ko, yung isang kongresista, abogado, sabi sa akin, alam mo, Attorney Sal, 10 lang kaming abogado sa kongreso. Out of 300 plus. Can you imagine? 10 lang. So, nagtanong-tanong ako ngayon. May nakausap ngayon isang congressman na mabait, na hindi corrupt. Sabi niya, alam mo, karamihan sa amin ngayon, mga kontraktor. Oh. Gusto ulit sabi, mga mayayaman. Ay, sabi ko, bakit? Kasi, nung mga kontraktor pa sila, siyempre, merong under the table. Grease money. Para mabigyan sila ng kontrata. Dati, nag-umpisa raw yan sa 20%. Naging 30%, naging 35%. Yung SOP. Hanggang naging 50 na, 55. Sabi ng mga kontraktor, wala na, walang mangyayari sa atin dito. Mabuti pa, tayo nalang maging congressman. Pag tayong congressman, wala nang SOP at meron pa tayong kontrata. Diba? Kaya ngayon, yun sila. Kaya dati ng may mga kaya. Attorney Sal, alam mo na nakapag-alyansa yung Partido Demokratikong Pilipino, yung PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 pang partido sa bansa. Ito ay ang Partido para sa Demokratikong Reforma o Partido Reforma ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at ang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ni dating Presidential Anti-Corruption Commission, PACC Chairman Greco Belita at ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. Ang paglalagda sa kasunduan ng 4 na partido ay sinagawa noong Biyernes, Setyembre 20, kasabay ng PDP National Assembly sa Del Leonor Inland Resort sa Davao City. Tinatayang nasa mahigit 1,200 opisyal at miyembro ng PDP mula sa buong bansa dumalo sa naturang Assembly. Kasabay rin ito ang ini-endorse ng PDP ang 3 senator bill para sa 2025 midterm elections na sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Philip Salvador. Bukod sa kanila, attorney, mayroon na rin ipinakilalang kandidato ang iba't ibang partido. Election season na sa Attorney Sal, lalo't 1 linggo na lang, Attorney Sal, ay ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Ang tanong, marami bang politiko ang masisira ang buhay dahil sa mga pinagagawa nila sa camera? Malalaman natin ngayong election season. Kasi, hindi pala yung buhay ang masisira, ang karera. Pero considering na majority pa rin ay uneducated na mga botante, marami pa rin lalabas sa kanila. Labanan ng pera yan, labanan ng image.
Kaya yung pina-explika ni Congressman Marcolita na nasaan napunta ang 5.6 trillion pesos na nilabas ng Kongreso, ayaw sagutin ng House of Crocs. Panigurado napunta lang sa kanila yun mga kababayan. Lalo na sa susunod na taon senatorial election na napaka-critical point nun para kay Tambalos. Lalo na't nangangarap ito na maging presidente sa taong 2028. Kaya malaki-laking pondo ang kanyang kailangang nakawin. Mabuti naman. Kasi bago nagkaroon ng convention, the day before, usap kami ni Presidente Duterte. Ang payo ko talaga sa kanya, tumakbo siya na senador. Kasi hindi ba nilulunsan ko yung Duterte sa 2028? Sabi ko, tumakbo kang senador. Kasi unang-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, talagang wala kang posisyon, inaapi ka eh. Pag senador ka, hindi ka nila maapi ng ganon. Pangalawa, since inilulunsad ko nga yung 2028 Duterte, yung pag tumakbo kang midterm, doon makikita kung malakas ka pa sa tao. Kung mag top 3 ka, tuloy mo ang Vice President bid. Pero kung mga number 8, 9, 10, 11 ka, huwag ka na tumakbo. Kasi ibig sabihin humina ka. Kaya magandang barometro yan. At sabi ko, patakboy mo lang sa PDP laban. Ikaw, si Bato, at saka si Bongo, sigurado panalo kayo. Pero kung palagay ka ng mga iba dyan, maging 8 diretso kayo. 8 diretso pareho ng Partido Liberal. Mga questionable. Saka, gaya ng sinabi ko po, ngayong midterm, ang administration candidate talagang malakas yan. Kasi lahat ng LGU, susuportahan niya. Yung lahat ng machinery niya sa kanila eh. And LGU, kasi nasa syempre, position kasi sila. midterm pa eh. Buti sana kung end ng term. Ayan. May laban yung iba. Definitely. Pero ngayon, talagang malabo lang. Sa tao. Kaya makikita po natin na ang saligang batas ay kanilang nilalapastangan. At hindi po maganda kasi yung pong mga nanonood tayo, pinarurusahan nila. Napaka-offensive yung ginagawa nila. Kaya si Presidente Duterte, hindi mo ako mapapapunta dyan. Although sometimes sabi niya. Correct. Gusto ko rin umattend para i-educate ko itong mga ito Kung anong dapat na ginagawa ng isang kongresista. Dahil naging kongresista siya. Saka isa siyang abogado. Pero sabi niya, wala, useless na pumunta ka dyan. Kasi hindi ka naman makapaliwanag. Gusto mo magpaliwanag, papahintuin ka. Pag ayaw pa sa sagot mo, iko-contempt ka pa. Useless. It's a mga useless pulpul talaga. exercise. I will not go there. It's a useless exercise and yung resources and ng gobyerno at yung oras ng mga resource person ay nasasayang attorneys for nothing. Definitely taxpayers' money. And for their own ambition na makakatulong yun sa kanilang political career, which I think is not true. And dahil yung iba sa kanila, hindi nila maitawid yung mga questions nila or yung mga questions nila ang nagpapakita kung anong klase silang lawmaker. I mean, the quality na sila na as lawmaker, nakikita kasi ng publiko the way they ask their questions, the way they craft their follow-up questions, Attorney Sal. Makikita natin ang resulta niyan after elections. Pag yan nanalo pa uli, talagang yung chorya ko. Something is wrong. Chorya ko talaga na talagang because of the uneducated electorate. Kaya sila nananatili dyan. And I think, Attorney Sal, baka kasi sila din nananalo because wala din ibang mapili. Kasi di ba local ng ibang mga congressman. I think this is a challenge dun sa ating mga kababayan. Kung gusto niyo mapalitan na mas magaling yung mga congressman ninyo, mag-encourage kayo ng mga congressman na sa tingin niyo nararapat na mag-represent sa inyo saan man ang inyong mga lugar. At sila yung sila dapat ang manalo sa lugar ninyo. Hindi pa rin. Tsaka ngayon nakikita nyo na ganyan mga kababayan, na buwaya sila, na marami silang issue sa nasabing lungsod, huwag nyo nang ipanalo. Kasi magiging cycle lang yan mga kababayan na kayo rin ang magdurusa yan. Na habang sila patuloy sa sarap buhay, kayo ay naghihikahos kasi nga ginagatasan kayo. Na dapat yung perang yun mapunta talaga sa mga proyektong makakapagpadali sa buhay-buhay ninyo. Mangyayari yan.
Kasi nga uneducated ang electorate. Kaya they will maintain that kind of uneducated electorate para manatili sa kapangyarihan. Kaya yung panukala ko po na mapag-aralin natin ang lahat ng Pilipino na libre, hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yan kung magkaroon ng revolutionaryong gobyerno. Yan, mangyayari yun. Takot kasi sila na maging matalino ang Pilipino. Ng panukalang 6.352 trillion national budget para sa 2025 ngayong Miyerkules. O bago sila mag-break ngayong Biyernes, ano ang inyong maipapayo sa ating mga mamabata sa pag-finalize sa nasabing budget, Attorney Sal? Kasi Attorney Sal, parang may ginagawa sila sa camera na ito yung na-discuss. Pagdating sa printing, Attorney Sal, Iba na. iba ang lumalabas. How come? Nag-bike cam pa sila, no? Kaya nga, di ba sabi ko tama-tama sinasabi Yan yung Inday sinasabi Sara. ni Marcoleta. Dalawa lang ang dyan sa kanilang Kamara de Representante. Yung speaker sa chairman ng komite. Tsaka napanood ko yung isang hearing nila sa social media. Yung isang kongresista, tinatanong si teacher kung saan may nawawalang 1.6 trillion. Saan napunta yun? Paano? Hindi makasagot na naman si teacher Kawawa naman si teacher. Kaya tuloy yung mga anak niya raw binubuli. Teacher, binubuli? Yung Mga anak niya. Siyempre, dahil nga yung social media, nilalarawan ng kanilang magulang. Pareho din, Dapat Paulo lang. ko, nagkikwento kami, Dad, ako binubuli rin nila nung inawakan mo yung Sanchez case. Ano sabi ng mga classmates mo? Sabi niya, your dad is helping an evil by lawyer. For a consideration, siyempre. Kung ano man yung consideration na yun well, let your imagination run wild. Teresa, basahin ko lang yung ilang bahagi dun sa article mo, Attorney Sal, para alam ng viewers yung sinulat mo regarding dun sa VP Sara Hitzback na column mo sa Counterpoint sa Manila Times. And I quote, sabi dito, after many months of being the punching bag of her political detractors and subjected to relentless assaults on her person and reputation, the demure but feisty, the sweet but feisty when crossed or provoked, beautiful, unassuming, dedicated, and incorruptible sleeping dragon of a woman has awakened and spewing fire at her hypocritical former allies, now political enemies who cannot hold a candle to her, and presently receiving a dose of their own medicine. Fatuous and analphabetic inquisitors. In the current congressional deliberations on the budget of the Office of the Vice President, she made her inquisitors look fatuous and analphabetic of their own rules on the subject matter being discussed and of the Constitution. Worse, the exclusive membership is totally bereft of, if not abhorrent to the elementary courtesy demanding between branches of the government. They depict the sordid and vexing spectacle of some of them acting like police investigators and lawyers when they are not. Stupid, irrelevant, and prying questions are asked of the resource persons who are being made to appear as convicts, liars, and immoral people. The function of the prosecutors in the courts is usurped with disgusting impunity, if not with clowning hilarity.